pagdating ng January, anong actually yung unang pumapasok sa utak nyo? Kami mag-file ng tax return para makakuha ng refund. So yun. Ayun, first time namin, super okay din siya din talaga. So, salamat sa recommendation ni Kuya Boyet. Since mag-asawa kami, parang isang filing na lang. So, ang in-opt namin is joint filing. So, Ang pinakamagandang tax credit sa amin or yung tax credit talaga na nagre-result to tax refund sa amin is yung rent tax credits. actually, okay na siya. Na-receive na namin kaninang umaga. Ayun, very happy kasi dagdag na naman siya sa aming savings. Sus naman palang ko. Like and subscribe. Hey guys, welcome back to our channel. So today is Saturday. So weekend na naman guys. So naisipan namin mag-vlog. So today is January 17, 2026. Actually, this is our second vlog. Naman? This year. Yeah. Ayun, papunta kami ngayon ng city. Mag-grocery kami. Pero bago kami grocery, ano muna kami? Chill muna. Syempre, ngayon lang yung pahinga namin from super busy weekday. So, yun. Ayun, pahinga muna kami nila mama. Ayun lang din naman din yung parang pinaka pasyal namin. Merienda sa labas. Ayun. Ano pa ma? Kasi late na tayo bumawi. Hindi, nasulit lang din natin kasi pagka weekdays kailangan gumising ng maaga kasi si Ate Peng ay may pasok. Tapos ang hirap niya pagisingin, tapos lagi pa siyang galit. No? Ngayong weekend, hawak namin yung oras. Kaya mga bandang 9 or 10 kami bumabangon deliberately. Ayun guys, so hindi lang tayo mag-chill. Meron tayong topic for today's video. Ayun. Tinatry talaga namin as much as possible na mayroon kahit pa paano informative din yung mga vlogs, hindi lang siya puro personal. So yun, alam nyo naman yung mga nakatira na dito sa Ireland, pagdating ng January, anong actually yung unang pumapasok sa utak nyo? Kami, it's always like that. Mag-file ng tax return para makakuha ng refund. So yun, kasi yun, importante siya talaga na mabilis kang mag-file ng tax return. Kasi pagdating ng January, yun, pwede ka na mag-file ng tax return. Tapos, makukuha mo agad yung refund mo. I think, within 1 week. Pero minsan, may nabalitaan kami after 3 days nilang mag-file. Nakuha agad nila yung refund nila. Pumasok agad sa account nila. So, yun, magandang i-topic siya for today. Kasi minsan, parang may mga nagpapatulong pan sa tax specialist, consultant. Pero actually madali lang naman siya, kayang-kaya mo siyang gawin mag-isa or nang walang tulong. So yun yung topic namin para makatulong din sa mga taga dito, and then also sa mga nasa Pilipinas magka-idea kung paano yung tax filing dito. Kasi ang alam ko, 'di ba, sa Pinas, mama, company yung nagpa-file ng tax natin normally, pero may ibang mga company din na yung mga empleyado yung nagpa-file ng kanilang tax return on a yearly basis. So yun yung topic natin for today's video. Hanap muna tayo ng kakainan. Bye!
guys, dito tayo ngayon sa Hans Cafe. Actually, first time namin dito. Nagkaka-renovate lang nila, no? Ata. Oo. Sarado sila last week, I think. Ayun, try natin to. Recommended din ni Kuya Boyet. Kasi ano daw, cozy daw dito. So, yun, let's see. Request December, February, the one made for love, or she'll tell you you're not the one. Why'd you have to show up and pretend you're the favorite, like pie in the oven, trees evergreen, warm by the fire, a bright winter dream. Now I'm not a hater, but if I got to choose, I'd be hearing Christmas songs. Though I'm a Jew, I'd sing along. Why can't it always be December? In the wrapping, snow on the roof, lights on the mantle, a menorah in blue. Now I'm not a hater, but if I got to choose, I'd be hearing Christmas songs. Though I'm a Jew, I'd sing along. Why can't it all? Ayun guys, nandito kami ngayon sa Hans Museum. Hans Cafe. Yun, dito rin yun sa Hans Museum. Ayun, first time namin. Super okay din siya din talaga. So, salamat sa recommendation ni Kuya Boyet. Hindi namin ito masyado napapansin. Although, yun, alam namin na may Hans Cafe. Hindi lang, medyo ano kasi siya, nasa likod ng Hans Museum. Kaya hindi namin masyado napapansin. So, yun. Natin lang namin order namin. And then, yan, kakain na muna kami. So, see you later! Ayun guys, simulan na natin yung topic natin, Mama. Si Mama Kari actually yung nag-apply or nag-file nung tax return namin ngayong 2025. Pero Every year naman. Oh, every year. Pero I mean, siya, kasi since mag-asawa kami, parang isang filing na lang. So, ang in-opt namin is joint filing. So, yun, si Mama Kari. Take it away. So, as mentioned by Papa Mark ngayon, na every January kami, practice namin na gawin na talaga agad yung tax return namin. Kasi normally, like the past few years, meron kaming refund, which we will cover in this video. Pero yun, just to give an overview lang. So, every January, ginagawa na namin yung filing. And mabilis lang yung process niya, as mentioned ulit by Papa Mark kanina. Kasi siya, very interactive naman yung platform. So, through siya, yung sa application nila na revenue.ie. So, doon mo naman i-update lahat ng details mo, and then kung meron ka kailangan mga support na i-file, doon din. And then, siya, parang next lang talaga siya eh. Siguro yun, to go into the details, lang naman siya, may option doon na may option sa revenue.ie na i-click mo lang yung manage previous tax year. So, since 2025, yung ipa-file natin. So, previous year na siya. So, doon mo lang siya i-click, and then may option doon to file yung income tax return. So, yun. Fill out mo lang yung requirements or i-review mo lang yung fields doon kung updated pa siya. Like, yung bank details mo, kung yung mga PPS mo, which is rarely naman na nag-change. So, normally, next mo lang talaga siya.
I think ang critical lang talaga doon na kailangan mong i-review is yung, of course, yung income mo from your employer or employment, which dapat magta-tie up lang naman siya dun sa payslip mo, 'di ba? Yung whole year mo na payslip. And then so yun, madali lang naman yung part na yun kasi automatic na siya dun sa app kasi nanggagaling yung information from your employer. So, yung mga deductions or yung mga tax credits yung kailangan nating i-supply or i-update dun sa revenue.ie. So, yun. In our case, since couple kami, nakakapag-claim kami actually ng yung tax credit. So, bali, parang ang tax credit is 4K nga ba? 4,000, yung sa akin, ang nakaregister na tax credit sa akin, nasa parang 4,000 and then 2,000, parang ganun. Parang total of 6,000. Confirm mo na lang din, be. Oo. So parang 6,000 and then kay Papa Mark, meron din siyang personal tax credit na 2,000. So yung tax credit na yun is, ano siya, parang yun yung mga ordinary tax credit na kapag nag-work ka, may deductions talaga from your taxable income. And then, ang pinakamagandang tax credit sa amin or yung tax credit talaga na nagre-result to tax refund sa amin is yung rent tax credit. So, ngayon, because of the, ano kasi, di ba yung naging COVID situation and then yung naging, yung Housing crisis. housing crisis sa yung economy ng Ireland, yung government is nagpo-provide sila ng rent tax credit, which is very helpful talaga. Kasi like in our case, nakapag-claim kami ng 1,000 each na rent tax credit. So, for, yun nga, di ba, for couple or for family, pwede kang makarefund ng at least 2,000, no? Maximum. Maximum 2,000 kung ano kayo. Depende siya sa rent payment mo. Kung magkano binabayaran mo. May computation siya. So, yun. Yung tax, yung rent kasi namin malaki siya. Kaya na ma-maximize namin Mamaya. yung tax credit na 2,000. Sorry. Ay. Doon, di ba may tubig doon? Ikaw na? Ako na. Oh, sige, kasi I think yung threshold for the 2,000 na tax credit is 10,000 euro. So kapag ka nagbabayad ka ng 10,000 euro or more for your rent, yun nga, as mentioned by Papa Mark, pwede ka makaklaim ng maximum na 2,000 tax credit for couple or 1,000 each yun. So, di ba, very, ano siya, malaki din siya, malaking bagay din siya talaga sa amin. So, inaabangan talaga namin yun every year. Pero, I think, yung tax credit na yun, yung rent tax credit na yun is until this year lang siya. So, ano siya, nakailang year na kami na nakakuha ng rent tax credit actually. Parang pang third year na natin yun, no? Diba? Yung rent. Oo, pang third year na namin siya ngayon. And I think, parang last na ata siya, no? Or wala pang update kung meron meron sa ulit na rent tax credit next year. So, malalaman natin next year. So, yun yung isang pinakamalaki talaga na source of tax refund namin. And then, ano pa ba? And then, Yung mga receipt. meron ka pang ibang pwedeng makuha na ng tax refund or tax credit, which is yung sa amin, yun, yung mga medical receipts namin. Kasi nga, tuwing nagkakasakit kami, may mga gamot na binibili or laboratory na ginagawa. So, yung mga ganun, magandang ipunin siya talaga. Kasi pwede mo siyang i-claim as tax credit din. Pero not in the full amount, parang may portion lang doon. Parang Pero, 20%. I'm not mga sure, pero ganun. mukhang 20% nung purchase price. so, yun, medyo malaki din siya. Like, lalo kung malaki yung gastos mo for your medical, di ba? Sayang din. And then yung another thing, kung meron kang dependent na hindi, I think ang pagkakaintindi ko, dapat hindi siya part ng like family mo or hindi mo siya anak. Kunyari, meron kang mga kapatid or ano na ikaw yung talaga yung nagsusupport. So, dependent mo sila. And then may income criteria lang din yun. Kailangan hindi sila nag-earn ng income higher than the threshold. So, kapag may certain criteria, pwede mo siyang i-claim as dependent. And then, pwede ka maka-earn ng
dependent tax credit, which is I think parang nasa 300 plus siya per dependent. 300 plus per dependent. So, for the year na yun So, okay din yun. And then, I think yung last one na common is yung sa insurance premium. So, let's say yung company mo nagpo-provide or nagbibigay sa iyo ng insurance coverage, like healthcare insurance, nagbabayad sila ng insurance premium for you. Ayun, ano din siya. Pwede mo siyang maklaiman ng tax credit. So, may option din siya. I think, yung base noon is nasa parang 1,000 din. Pero, I mean, not 1,000 yung magiging credit mo. Parang portion or percentage ng 1,000 yung pwede mong maklaim as tax credit. So, yun lang naman actually yung normal. Meron, of course, marami pang iba doon na be. Pero yun, depende din siya kung underpaid or overpayment ka dun sa nire-remit mo sa company mo. Yun. But in our case, sa company namin, sobrang accurate nung Calculation computation. nila. Ang nakita lang namin, parang underpayment kami ng 0.80 cents lang. Oo. So, wala kaming nakuwang tax credit doon. Ayun. So, umasa lang din kami talaga majority sa rent tax. So, yun. So, expecting kami ng kahit pa paano may ma-refund naman. So, yun lang. Ngayon, kasi diba last year, nag-maternity leave ako. So, portion of my payment came from the government of ng Ireland. So, ayun, kinonsider din yun sa calculation. So, wala namang effect sa amount ng tax ko or ng refund ko. Pero yun nga lang, kapag pala ganun na meron kang nakukuhang benefit from the government, hindi ka agad makapag-file ng tax return until, I think, 15th of January. So, yun. Oo. Kasi kung wala kang ibang nakuhang benefit from the government, pwede ka na agad mag-file ng return on the first or second day ng January. Pero yun nga, kasi ako may nakuha ako from the government. So, nakapag-file lang ako ng return nung 15th of January. Ganun. 16. 16. Mga ganun lang. So, yun. Yun lang naman. So, ngayon, waiting na kami for yung statement of liability. Kasi once na mag-submit ka ng income tax return mo, bibigyan ka nila ng statement of liability para makita mo kung magkano yung kung may liability ka ba or may refund ka, doon mo siya makukuha. Or doon mo makikita. Tapos, after maybe 3 days or 1 week, makikredit na siya sa bank account mo. Okay, yun. Ganun lang siya kasimple. Tapos yun. Pero again, hindi kami yung Expert. tax expert. Accountant kami dito pero hindi namin field ang tax talaga. So, disclaimer lang dyan. Sinishare lang namin kung ano yung naging experience namin. So, ayun, kung may mali kami nasabi or meron kayong mga tips pa or suggestions, comment nyo lang siguro na para matutunan Para ka makorek, yeah. Para we will makapag-amend pa ng tax return. Kasi pwede pa naman mag-amend ng tax return eh. Regarding din nga pala sa tax credit, parang dati kasi required yung RTB number. For the rent tax credit. Oo. Ngayon, yung field na yon hindi na siya required. So, actually, pwede kang mag-file nang wala kang RTB. Ganun ginawa namin ngayon. Although may RTB number kami, actually nakalimutan lang ni Mama Karina i-input yung RTB number. So, let's see. Pero yon naglagay siya ng amount doon. Which is, I think, makuha namin yung maximum na 2K. Tapos, yun, tingnan natin. Balitaan namin kayo kung nakakuha pa rin namin yung tax credit na 2K. Despite na hindi namin na-fill out yung RTB number. Ayun, kung may questions kayo, comments lang kayo, we will try to answer it to the best of our knowledge. Pero yun nga, hindi kami expert sa tax. So, ayun, enjoy na lang muna namin tong Hans Cafe. Hunt Cafe lang ba? Ayun guys, tapos na kami dito sa Hunt Cafe. Papunta kami ng grocery. Ayun, review lang. Review agad. Review dito sa Hunt Cafe. Okay naman siya. We enjoyed it. Ang cozy nga niya. So, yun.
parang ano, gugustuhin mong bumalik, di ba mama? Ano masabi mo sa Hunt Cafe? Maganda po. Parang cozy nga siya. Tsaka tahimik. Tahimik, So, no? tsaka medyo maluwag yung Oo. space. So, Yun din yung hinahanap namin kasi yung mga cafe sa city center, masisikip, ano? tsaka maingay. Maingay. For kapag may stroller ka, kung may bubog. Oo, mahirap mag-maneuver ng stroller. Minsan iniwan lang namin sa labas pagka hindi kasya. So, yun. Maganda. Tsaka maganda yung view dito, di ba? Oo, May yan. laruan pa sa Penten. Ayan, ito. Para siyang park. Ito yung tapat nung Hunt Cafe. Yan. Punta tayo dito. May maganda ritong view eh. Sige, punta natin. One eternity later. Where's my other boo? I'm trying to find it. Yeah, dali mo. Oh, there. May Northern Lights daw sa labas. Don't forget to like and subscribe. Pero siya, hindi siya kita in naked eye. Kita lang siya kita siya pag kinamera. Tingnan natin. Dito lang. Ito, sa bahay mismo. Meron Northern Lights. First time namin makakita ng Northern Lights. Northern Lights. Yeah, let's open the door. We're going outside. You see not? See? Where? Pen, ayan dito sa camera. Ayan guys, kita oh. Where? Hindi siya kita talaga sa naked eye. Ayan oh. See, dito. Dito ka titingin. Oh, see? Ayan. Ayan ang Northern Lights. Then how did you see them? We can see it in a naked eye. See? Oh, strong here oh. Wow. Nasaan na? Tingnan. Wow. Cool, right? But you can't see it in your own eye. You have to check the camera. Oh, it's strong here, Pen, oh. Yeah, this one is so big. Wow, this is the Wow, best oh my one. God. Oh, that's nice. It's so cool. Dito ka. Hindi, doon ka tatry ko bibidyoan kita. Yay! Oh! I see you in the Northern Lights. Tingnan natin kapag bukas yung ilaw. Ay, ang lakas oh. Oh, it's gone. It's gone now. Oo. And show, you video me. Stay still here. Ay, ganito na lang. Ayan, pen dito. Ay, hello! Dito, pen. Hey, Northern Lights. And at our backyard. The next day. And hello guys, so today is January 22, 2026. Ayun, update lang namin kayo sa tax refund namin. Actually, okay na siya, na-receive na namin kaninang umaga. Ayun, very happy kasi
dagdag na naman siya sa aming savings. So yun, ang ano lang, nakakatuwa lang din na kahit pa paano may nakukuha ka na refund yearly. So actually ina-anticipate na rin namin yun para mas mabudget namin yung mga gastusin namin sa bahay. So yun, hindi na lang namin i-disclose kung magkano, pero yung total, yung exact amount. Pero ayun, based din sa diniscuss namin last time, lagpas 2,000 euro yung nakuha namin kasi 2,000 euro na yung yung guaranteed na rent credit. So yun, happy days. Birthday boy. Birthday ni Leon pala bukas. Hey Leon, happy birthday. Ayun. Ganda ng araw. Ma-blue yung sky. Medyo cloudy lang dito sa part na to, pero we have a blue sky today, so full force kami ni Mama Kare at ni Leon sa pagsundo kay Penpen. So yun yun lang naman, update lang. Tapos sa mga susunod na ganap pala, si Leon ay magbe-birthday bukas. First birthday niya. Actually, hindi kami prepared na naman. Pero yon, ang gagawin na lang namin, mag-hotel kami, punta kami Kilalo sa Saturday. So, i-celebrate lang namin. Parang solemn birthday lang naman. Ayun. Yun yung plano for his birthday. Saka na kami babawi sa kanya. Tapos, yun yung mga susunod na ganap sa amin sa Pinoy family living in Ireland. And ano pa ba? Ayan, sorry. Kung ano ang topic natin, Mama. Yung timeline pala, guys, ng pag-file namin. So, nag-file si Mama Kare ng aming joint tax return nung January 16, Friday. Tapos yun, na-receive namin yung refund kanina lang umaga. So, that's less than 1 week. That's 6 days to be exact. And may mga nabalitaan din kami, after 3 days, nakakuha na din nila agad. And then, yung statement of liability namin ay na-receive na rin namin. Ngayon lang actually. So, nauna pa yung refund kesa sa statement of liability. So, yun. Ayun. Isa din sa magandang process dito, guys, sa Ireland. You don't need to go to somewhere like sa revenue or sa BIR, ganyan, para mag-file ng tax. Online lang siya, tapos marireceive mo na rin siya directly sa bangko mo, 'di ba? So ang maganda doon talaga, nakaka-save ka ng time. Syempre, kung pupunta ka pa doon, may mga masasacrifice ka pa, pwede ka pang mag-leave. So, sayang lang yung leave mo, ganyan. Yun yung Very friendly yung app nila, di ba? Yung user-friendly, oo. Yun, pindot-pindot ka lang. So, nag-file lang kami on our own. Pero, kung medyo komplikado yung tax mo, yung situation mo, you might as well ask for a tax broker. Tama ba yun? Tax consultant pala, sorry. Broker. Nasaan sa broker? Tax consultant. Marami naman dyan. So, yun. Pero kami, simple lang din naman, super straightforward. Kaya, DIY lang kami. Yun lang for today's video. Sana nakatulong tong video na to. And then, sana happy din kayo sa refund nyo. Kung yung mga nakatira dito sa Ireland. So, thank you for watching. See you sa next vlog. Bye! 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 Ganda nung Didn't think I'd ever get this far. Didn't think I'd ever find the one. Never thought he'll